Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Dito na naman po tayo sa aming program. Ako po si Brother Michael. Po si God. Ako po si John. At ito na naman po ang hindi masyadong late night after session fellowship. So, nandito na naman po kami para po mag-discuss at magkaroon ng maliit na discussion at pag-sharing na rin po ng mga natutunan at narinig namin mula po sa salita ng Panginoon kanina sa aming worship service. Bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po muna kami na manalangin. Brother God, ilid mo po yung ating prayer. Okay po. Tayo po yung manalangin. Ama namin na sa langit, Ama, salamat Ama sa araw nito. Tinimay yung pinagkadipo-tipo ng bawat sa inyo. Kaya niyo po mga prayer naman sa ayon mga prayer naman. Doon, itulungan niyo po magpatiit mataas, kaya madakila Ama. Tulungan niyo po mga prayer naman, mga pakinig naman yung mga salita. Ikaw magabay yung mga sabat sa inyo. Kaya mga salita magaling yung mga sabat sa inyo. Salamat Ama sa laki ang pangalan. Ito ang itida ang inuman sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Malakas ba yung boses ko? Okay naman. Okay. Good structure. Takasan ko na lang rin ng konti. Kaya magkamali. Yan. Sound check. Test mic. Okay. So, kamusta? Kamusta po tayo ngayong araw? Okay. 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 Okay lang. Okay. Bago tayo mag-umpisa, kamusta naman po ang inyong fellowship? Youth fellowship? Okay lang. Okay lang. Kaya nagkaroon na kami ng parang recap by God kanina. So, dahil may kasama kaming baguhan. So, second time lang nila pumunta sa church. And then, para mas na-invite nila, nagkaroon lang ng sharing ulit ng tinuro pa ganyan ng umaga kaya pastor. So, ayun na. At hindi na tayo mag-usap. Magandang gabi po. Nag-recap na po sila kanina. So, okay na po yun. Yun lang? Recap? Yep. Okay. So, kamusta naman sa pagre-recap? Okay din. Daming tawanan. Siyempre, mga youth pa kami na hindi pa kasal. Ano ba Kasi yun? yung... Hindi, sa ano ba? Tungkol sa... kasi yung tinuro eh. Kaya ano men, parang tinaray namin yung best na ma-understand. Kaya nagtulungan-tulungan kami. Then, buti naman, parang ano men. Then, nagkaroon ng conclusion. parang mukha namang na-relief yung bawat isa na ganito yung tinuro ng Panginoon. So, ano ba yung tinuro ng Panginoon kanina? Yan, dyan tayo mag-umpisa. Ano ba yung tinuro ng Panginoon kanina? Ano ba yung title natin kanina? The Journey for the Bride. Okay. Ano yun? Ano yun? Bale, yung nakita natin ito, yung pinakitang verse, yung main verse natin sa Genesis chapter 24, verse 1 up to 6. Buksan natin. Okay. Chapter 24, 1 to 6. Basahin naman po natin sa kasuway. At si Abraham ay matandaan at tipos na sa Panginoon. At pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. At sinabi ni Abraham sa kanya, aliling katiwala, at pinamatanda sa kanyang bahay na namamahalan ng lahat ng tinatangkilik. Ipinamamantik ko sa iyo ang ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. At ikaw ay aking pasusumpain
alang-alang sa Panginoon sa Diyos ng langit at sa lupa. Hindi mo pag-aasa ko ng aking anak sa mga anak ng Palomiro na siyang aking pinakitahan. Kundi ikaw parehan sa aking lupin at sa aking kamag-anakan at kapag-asawain mo rin ang aking anak na si Isaac. At sinabi sa kanyang mga lipad, sakaling hindi ibig yung babae na sumama sa akin sa lupang ito, dapat kong idagig ang anak mo sa lupang ipinanggalingan mo. At sinabi sa kanya na Isaac, ingatan mong huwag ibalik doon ang aking anak. So, makikita natin dito na si Abraham, kung alam po natin yung story po ni Abraham, diba? Si Abraham po, isa siya pong matanda na, pati may asawa siya na si Sarah. And then, pareho sila, dalawa is dog na. So, bali, Panginoon Diyos may plano sa una. Dahil gusto nilang magkaanak, binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na magtiwala lang. Pero, mamala natin nagkaroon sila ng ibang pamamaraan sa pamagitan ng kanilang katiwala o servant ni Sarah, si Hag. Sino nga ito? Pero yung servant niya, diba? Bali inutusan niya yung servant niya na kay Abraham para magkaroon siya ng anak na lumabas si Ishmael. So, dito, siyempre, kahit na ganyan nangyari, patuloy pa siya nagtiwala, nagkaroon pa sila ng anak na si Isaac. At si Isaac dito ay, hindi Abraham, siguro pagtaos na, bago ito lumipas si Abraham binigyan niya ng utos yung kanyang servant na maghanap ng asawa ni Isaac. So, nakasulat lang doon, maghanap siya ng, parang may pinagawa si Abraham sa servant niya na pinahawak niya sa ilalim ng kanyang hita at sinumpa na dapat huwag niyang pakasalan yung anak niya sa mga kaninero, pero doon sa lupain niya kanyang pinaroroonan, diba? Or sabi natin sa mga kamag-anak niya. Then, doon sinunod naman, doon lang sinabi yung specific na may pang siya, ito na sa paghahanap. And then may specific siya, hindi yung bali maghanap lang. Kasi dun sa tinukoy nga lang pastor natin nung before dun sa mga lumang base na iba yung paghanap nila asawa dun. Bali naghahanap sila, binabayaran nila yung mga babae doon. And then doon, yun yung magiging matutuluyan nila, diba? Pero dito si Abraham, gusto siyang dahil si Isaac yung siya yung magiging tagapagmana ng mga blessings niya. Yun, so kailangan may specific bride kung si Isaac. Binanggit natin na si Isaac is it doesn't just talk about the groom, diba? But he's a shadow of Christ. Bale, hindi lang ito nag-apply sa kay Isaac, but for also us, and also Christ. Dito inaat natin is the suitable kay Isaac. And then I think that's pretty much it na in-explain dito sa Genesis chapter 21 verse 1 to 6. Yan lang mo sa amin. Yep. Sa based dun sa natutunan ko dun sa The Journey for the Bride. Naganda na ako kasi parang nung una na weird din ako sa title ng pag-aaralan. Pero parang nung parang diniscuss na yung hindi lang parang hindi lang pala yung bride na yung tinutukoy lang. Hindi lang yung journey niya, which is si Rebecca nga, diba? Parang it also portrays yung buhay natin. Kaya sabi ko parang ang ganda.
Okay. So, tulad tulad ng sinabi ni Jen na hindi lamang tumutukoy ito sa isang regular wedding or regular na paghahanap ng bride para sa isang groom. May may kumbaga spiritual meaning din ito sa atin. Na kung saan, yun nga, 'di ba? Ano yung spiritual meaning na 'yon? Na bakit ito nga yung yung ipinahayag ng Panginoon, lalo na um, um, wala pa tayong asawa, mga binata pa tayo, paano tayo makaka-relate, 'di ba? Wala. So Kakaalak-alak eh. so bakit ito yung kumbaga ano yung spiritual meaning nito para sa atin? Ano kasi, alam mo yun, based sa naging pinag-aralan kanina, kakaiba yung paghanap ng, tawag dito, ng bride kay Isaac. Which is, di ba, kung sa modern world ngayon, lalo na dito sa mundong ito, alam mo yun, bago ka magpakasal, mostly, alam mo yun, dinidate mo muna sila. Yung parang kung saan gusto mo muna sila makilala. Para kasi, alam mo yun, ayaw mo sayangin yung ang gusto mong worth it dapat yung maging yung wedding niyo kung saan tatagal ng matagal hanggang mamatay. Pero ang galing kasi doon sa doon sa doon sa pinag-aralan kanina, which is si Isaac. Hindi siya, alam mo yun, hindi siya mismo yung pumili ng bride, but it's his father, o kaya parang si Abraham yung nagpahanap gamit yung servant. I think it's the will of the Father. And, alam mo yun, through that, nakita natin na itong sinabi dun, diba, na si Isaac, it's like the shadow of Christ. Kung saan, tayo yung bride, and that's why, alam mo yun, sinabi, the journey for the bride. Because, alam mo yun, hindi naman agad-agad mangyayari yung kasalan. Kung saan, you will still wait hanggang dumating si Jesus Christ ulit. And I think, ganun yung nangyari sa, parang ayun yung spiritual meaning niya. Ayun yung naunawaan ko sa parang tinuro kanina, kung saan, dapat iput din natin yung sarili natin, like, kung ano nangyari kay Rebecca. Saan, alam mo yun, parang hindi natin nakikita yung tag dito, yung papakasalan natin, pero alam mo yun, we're willing to do everything para papakasal tayo sa kanya. Ayan. Okay. So, tinutukoy nito, this, marriage natin, about kay Christ, tama ba? Yes. Yes, I think, yes. Okay. Pero, yun nga bakit mo nabanggit na iba kasi yung standard ngayon sa noon? Bakit? Alam mo yun, tag dito. Siya ewan ko, parang alam mo yun, may doubt yung mga tao ngayon. Kung saan, kailangan worth it yung one time na yun. Kasi alam mo yun, mostly hindi naman lahat ng tao, parang alam mo yun, papakasal na lang ulit ako. But gusto na mahanap, alam mo yun, yung true love daw. Parang yung tamang tao. And itong tamang tao na to, ito yung gusto nilang, alam mo yun, makasama habang buhay. But, ang ganda kasi dun sa nakita, yun, alam mo yun, si Rebecca, hindi siya nagtanong o kaya nagsabi, ay, ano ba gwapo ba to si Isaac? Matangkad ba to si Isaac? Matalino? But, alam mo yun, andun na yung heart niya na, okay, papakasalan ko tong lalaki na to. Which is sobrang layo ngayon. As in, kaya nga meron tayong mga dating apps kung saan parang, ano mo yun, parang andun na rin yung description ng i-date mo. Diba, meron pa may pagkakataon na nakaka-catfish ka na hindi pala yung totoo yung yung mukha ng i-date mo.
Which is, kaya ngayon sobrang, ang hirap ngayon na kung saan, sabihin mo sa sarili mo, ay gusto kong makilala muna to bago ko siya pakasalan, bago kayo kapamilya. Kaya ano ang layo niya sa ah, ah, sa nangyayari dun kay Isaac, sa nangyayari ngayong parang way ng pagpapakasal. Okay. Pero, so, yun nga kung related to para sa marriage natin para kay Jesus Christ, bakit in example to para sa atin? Ano yung significant value na dapat nating malaman ba dito? Kasi kung tinutukoy nito is to prepare us, sinasabi nyo na para kasal kay Jesus Christ. Ano ba yung mga dapat nating matutunan dito? Meron ba tayong dapat matutunan? Yes, actually, there's a lot. Ganina, while explaining this, nagbigay yung passion natin diba, ng mga steps or ano ba dapat yung requirements para maging asawa. Kasi, sa totoo lang, tayo pa. Ito lang naman, diba? Halos wala siyang requirement eh. So, especially sa mga papasal, diba? Kung sino man lang makita nila, then kung sino nakita na, ayun lang, bibigyan na lang nila, then biglaan, boom. Mag-prepare na sila, and then sila magkasama. Pero dito kasi may set of standards kung na kailangan natin sundan. Diba? Right. Ito yung mga tatlong standards na bigay. Una is the bride should not come from anywhere. Yung pangalawa, bride must come from the promised land. Number 3, bride must be according to God's will. So, syempre, hindi siya yung bride lahat mapapakasan eh. Diba? There's a specific characteristic na hinahanap sa atin guys in order for us to reach the place within the promised land the heaven. Kaya napaka-importante sa atin kasi kung hindi natin ito sundan, hindi tayo makakabot or hindi natin mapakasan si Kristo. We cannot call ourselves the true groom or the true brides of Christ. Okay, so ano yun? Ano yung sinasabi mo na the bride should not come from just anywhere? So saan ba dapat manggaling yung saan ba dapat manggaling yung bride? Sa Pilipinas? Sa Korea. Hindi naman. Kung babalik ka natin yung main verse, main chapter. Tignan natin doon sa Genesis chapter 24, verse 3 up to 4. Sabi mo, ikaw ay aking pasusumpayin. Alam lang sa Panginoon sa Diyos, langit at Diyos ng lupa. May hindi mo pag-asawin ng aking anak sa mga anak ng mga kaneneyo at sa aking pinapilit na maghanon. Kundi ikaw ay paroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan. Pag-asawain mo rin ang aking anak na si Isaac. So, ako sa doon kung bakit hindi siya dapat nagagalit kung saan or anywhere. May sinabi siya specific na diba? Yung sinabi, mga kamag-anak or mga relatives, mga kakilala niya, diba? And kung titingnan natin spiritually, mga binabanggit na dito is mga tao ng Diyos or mga nananampalataya sa mga. The one who believes them ay yung mga kinukonsider ng Diyos na kamag-anak niya. Kasi they believe in God, then they are considered to be God's family. That's all. Okay. So, sabihin, ang pinupunto mo, kung nais mo maging bride for Jesus Christ, dapat kabilang ka sa family ni God, correct? Yes. Parang Yes. close relative. So, paano natin ma-achieve yun? Diba? If we are going to be married for Christ at tulad ng isang requirement na yun, kailangan yung bride is galing sa family of God. How do we know ourselves if we are part of the family of God? By just believing God?
Kasi 'di Kasi ba, ano eh, kung sasabihin natin na ang requirement lang is yun nga mapabilang ka sa sambahayan sa family ni God. I think any people can say that, 'di ba? Everyone can say it na I'm part of the family of God. So ibig sabihin lahat. Yun ba? Yun ba? Doon ah, ba natin malalaman na tayo bride? well, kasi nakasabi dito sa Ma, ah, Mark Mark chapter 3 verse 35. Mark as mm, yan. Mark chapter 3 verse 35. Sinabi doon, sapagkat sinong gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y ang aking kapatid na lalaki at ang kapatid na babae at ina. I think parang, ano mo yun, you can say na, alam mo yun, naniniwala ka and you can say na I'm family of God. But I think, until na hindi mo parang tinutupad yung will of the Father or parang yung kalooban ng Panginoon, I think parang, alam mo yun, it's just a say lang, parang, sa words lang yun, but truly you're not still part of the family if you're still if you still want to follow your own will. Okay? So ibig sabihin we are considered part of the family of God not just by believing in Jesus Christ, believing in God, receive baptism, but also by doing what is the will of God, 'di ba? Kung ano yung kalooban ng Diyos at ano ba yung kalooban ng Diyos na patuloy nating kilalanin siya at patuloy na ipakilala pa siya, luwalhatiin siya kung paano ginanap, kung paano naglingkod ng Panginoon. Tama? So that's one of the requirements. Ano naman yung isa na the bride must come from the promised land. Sorry. Ano yun? Bakit sinabi na dapat yung bride ay kailangan pumunta sa promised land? Yun nasabi yan eh. Must come or galing sa promised land. The bride must come from the promised land. So, ano ba yan? Dapat nasa Pilipinas tayo? Based sa dito, parang nanawaan ko. Kasi sabi dun sa niya, 'di ba? Na tag dito? Dapat sabi niya na hindi mo pag-aasawahin ng aking anak sa mga anak ng mga Kalneo sa kanyang aking ikitahanan, kundi ikay pumaroon sa aking lupain at aking kamag-anakan kapag asawahin mo rin ang aking anak. Parang, diba, kung sa Biblia, tinutukoy dito yung close relatives, diba? I think din dito, yung sinabi ditong bride must come from the promised land. Kasi, diba, pag sa promised land, yung which is Canaan, diba considered as tag dito parang overcomer ka when you're in the Canaan, saan ayun na yung diba yung napag-aralan natin from Egypt to the wilderness, the Canaan, which is dalawa lang yung nakapasok, and makikita natin na these are the peoples na parang naniwala dun sa pangako ng Panginoon. And I think parang doon dapat parang dapat isang matagumpay yung bride, yung dapat bride. Ayun yung pagkakaintindi ko. Okay. May add ka ba doon, brother Jan? Pero dito, di ako sure. Pero, yung para sa akin, maybe, for me, it represents the church, Protestant. Kasi, base sa, sinasabi ko na diba, is that, dapat,
galing sa mga relatives. Eh, mga relatives, diba? Nasa sa isang lugar sila. Diba? Which is yung hometown ni Abraham na sasabi. I think sa, what I see is yung binabanggit na hometown or yung pinagliloonan ng mga relatives natin. I think it represents the church. So, ano sa akin, I think it's the church. Okay. I think both of you are correct naman. Kasi ano eh, 'di ba? Yun nga eh. If titignan natin, sabi nga ni Abraham, kailangan kukuha lang siya ng mapapangasawa. Mismo galing doon sa mga kamag-anakan lang niya, no? So it means hindi outsider. Hindi pwedeng galing sa labas. So I think ito, yeah, tama kayo. Yun din yung tinutukoy na promised land. I think ang nais na ng Diyos na mapangasawa para sa nakarapat-dapat na babaeng mapapangasawa para sa Panginoon is isang bride na yun nga matagumpay, and at the same time hindi galing sa labas ng pamilya, kundi mismo parte rin ng pamilya din ng Diyos na sa palagay nyo, bakit ganun yung yung kumbaga criteria? Meron pa ba? May iba pa bang criteria? Bago ko tuloy yung tanong, meron pa ba bang ibang criteria para maging bride? Yung bride must according to God's will. So, anong sabihin nun? Na the bride must be according to God's will. Kasi doon sa kasi 'di ba sa story, si Rebecca is alam mo yun, parang since yung request ng servant, sobrang specific. Kasi may kita natin na alam mo yun, hindi lang basta-basta yung pagpili niya. Sinabi niya, Lord, kung ikaw, kung sino yung unang lumapit sa akin ay yung papangasawa ng Panginoon ko. But nagbigay siya ng specific na alam mo yun, requirements. Kailangan pag sinabihan ko siya, painumin niya ako, sabay ko sa niya papainumin yung mga kamedya ko. So alam mo yun, parang it's so hard. Ang hirap naman nun. Parang dapat perfect dapat yung makuha kasi hindi naman alam ng babae na may papakasalan na sila pag na success nila yun eh. So I think it's same with us na according to God's will. I think we are alam mo yun, parang hindi lahat talaga na maano sa Panginoon, pero there are some na kung tunay na mananatili, maniniwala. I think ayun yung ayun yung sinasabi dun sa according to God's will. Brother Jen. Siguro wala na akong dagdag dito. According to God's will. Ano ibig sabihin nun? Like may dadagdag ka ba bukod dun sa sinabi ni Brother God? Wala na. Kasi nabanggit naman yung God ko. Nilalaman din ang isip ko. Okay. Kasi yung para sa akin, I think itong tinutukoy na according to the bride must be according to God's will is that yun nga I think kadugtong pa rin to nung pangyayari na kung saan when the servant of Abraham came already nandun na sa place, diba? I think it also involves yun nga, tulad nung tinuro kanina sa atin,
it involves kumbaga pagbitaw mo dun sa sarili mong kalooban, but rather you need to check and you need to Trust. trust in God's will to see the reality of God's will. Kasi 'di ba? Ito yung gusto ko sanang itanong 'di ba? Bakit si Rebecca? 'Di ba? Kung titingnan natin, kung nabasa natin yung kwento, kasi nung dumating yung servant, he prayed, 'di ba? He prayed. Nanalangin siya na mangyaring kalooban ng Diyos. Pero kung titingnan natin, what if hindi siya manalangin? What if hindi siya manalangin? Pwede ba siyang maghanap ng ibang babae doon? Pwede, 'di ba? Pwede. Kasi nandun na siya sa lugar. Tama? Yes. Which is Pwede ako. Marin na lang no? pwede na siyang mamili na lang doon na, uy, gusto mo, pwede ka bang mapangasawa ng amo ko, 'di ba? Ito kayamanan, ito. Pero I think kaya sinasabing the bride must be according to God's will. Yun nga If we are going to use our own will to, alam mo 'yon, Mahirap. kasi tinutukoy dito maging bride 'di ba? And spiritually, we are the bride of Christ. Tama? I think pinapaunawa sa atin dito na mismo ang Diyos ang magsasabi kung karapat dapat na tayo maging bride Kasi 'di ba? Naniniwala, ewan ko kung same tayo, pero I think naniniwala ko hindi lahat ng Christian bride. 'Di ba? Yes. Maaring ang iba sa atin sinasabi natin na bride na tayo ni Christ. But ang tanong, is it according to God's will? 'Di ba? Yung requirement ba ng pagiging bride nasa atin na ba? O it's according to our own will kaya sinasabi lang natin na bride tayo? And I think ito yung nakita ng servant na hindi pwedeng ako yung mamili ng bride. Kaya nga 'di ba pinaliwanag sa atin, hindi siya pwede natin sabihin na hindi siya nananampalataya sa Panginoon ni Abraham kasi nung nag-pray siya, 'di ba? Iba yung prayer niya. Iba yung prayer niya, sabi niya, Panginoon ni Abraham, Panginoon ng amo kong si Abraham. So it means nakita pa rin natin na nakita pa rin natin na meron siya sariling kalooban. May sarili siyang kalooban. Kasi kung titignan natin, 'di ba? Ang sabi lang kasi ni Abraham sa kanya, maghanap ka ng asawa dun sa mga kamag-anak ko. Meaning, 'di ba kahit sino? Wait lang. Balikan natin. Doon sa main text na ginamit sa Genesis 24 to 1 to 6. Okay. Yun lang yung sinabi niya sa 4 Kung ikaw ay paroroon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-aasawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. Yun lang. 'Di ba? Walang kumbaga pwede nating sabihin hindi masyadong tumpak yung mission ng servant. Kasi ang sabi lang kasi maghanap ng mapapangasawa. Pero walang specific na Basta sinabi lang din kamag-anak. Pero walang, alam mo yun, parang si ganito dapat, si ganyan, o kaya si ganito, walang name, walang, kumbaga, dapat ganito itsura, wala, di ba? It means, kung titignan natin, may authority na mag-decide talaga yung servant kung sino. Yes. Di ba? Pero instead na sarili niyang kalooban yung masunod, he let God decide. And I think, 'di ba? I think yung
Kasi ano eh, alam mo yun, eto, balikan lang natin. Naiintindihan nyo ba yung pinagawa ni Abraham doon sa servant? 'Di ba? Bago siya utusan, anong pinagawa ano pinagawa ni Abraham doon sa servant? Pinasumpa. 'Di ba? Paano pinasumpa? Paanong paraan? Sa under his thigh. 'Di ba? Ganun eh. Sabi doon eh. Lalo na. Oh, 'di ba? Pinamamit ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. Ano yung significance nun? Alam niyo ba? Hindi. Kasi parang weird siya, di ba? Yeah. Parang weird siya eh. Yung kamay mo, ilalagay mo sa ilalim ng hita ng master mo. Di ba? Alam niyo na ba ang significant meaning nun? Basta alam niyo lang na numpa. Ano nung pa dito sa ina. Ritual. Di ba? Well, parang sa costume kasi ng unang panahon, lalo na sa, yun nga, sa mga Hudyo, kapag ginawa mo pala yung costume na yun ng panunumpa, it means bound ka. Bound ka dun sa master mo. And, ano man ang mangyari na consequence, Tamay ka. pananagutan mo. Mananagot ka. Okay. Hindi lang sa master mo, Kaya kundi siya dun sa family ng master mo. Pwede mo sabing takot siya, pero other meaning nun, pagpapakita yun ng loyalty. Kumbaga talagang submissive loyalty. Kaya nga 'di ba in example 'di ba, parang sinasalamin ng servant na yun is yun nga yung mga anghel, 'di ba? That they fully submitted to the command of God. Na kung saan, 'di ba? Susundin nila lahat ng utos ng Panginoon. Kaya nga na pagdating niya doon, he prayed and he let God decide kung sino yung mapapangasawa. Kasi ayaw niyang, una sa lahat, mapahamak. I think, hindi para mapahamak siya eh. Ang iniisip ng servant, hindi mapahamak si Isaac. Oo, kasi, kung ano yung magiging, kung choices, kung sarili niya susundin niya, at nagkamali siya ng asawang nabigay kay Isaac, pananagutan niya. 'Di ba? Kumbaga magiging ano niya yan, tawag doon, guilt niya. Na paano kung halimbawa yung binigay niya hindi karapat-dapat na bride, 'di ba? Magiging guilty siya kasi servant siya eh. At pag namatay si Abraham, sino pa rin ang magiging amo niya? Si Isaac pa din. 'Di ba? Same thing. Kaya he really fully submit to God. Kaya nga, yun yung naging requirements. And, bakit ko na-explain to? Ano ba yung, kumbaga, spiritual meaning nito sa atin? Diba? Lalo na sa inyo, lalo na sa atin, na mga kabataan na hindi pa nag-aasawa. Ano ba yung spirit significance nito, 'di ba? I think pinapaunawa sa atin bakit nandito yung mga standard na 'yan. Dapat yung bride tawag dito, hindi nanggaling sa ibang lugar, kundi dapat parte ng pamilya ng Diyos, dapat galing sa nasa promised land, dapat according sa kalooban ng Diyos. Is I think tumutukoy din to hindi lamang yun nga, hindi lang sa spiritual marriage natin kay Christ, maging sa physical marriage natin dito sa sanlibutan. Kasi bakit? Napakahalaga kasi pinag-usapan dito marriage eh. And we know that napakahalaga ng marriage kay God. Kasi 'di ba ano bang nangyayari pag marriage? Pag may kinakasal? 'Di ba yung dalawa nagiging isa? Yes. And sabi nga eh, hindi na pwedeng maghiwalay yon kasi isa na sila.
Kaya nga, kung hindi kung hindi natin makuha yung standard na yun, I think magkakaproblema. 'Di ba? Mm. Lalo na tayo mga boys, tayo ang naghahanap ng bride. 'Di ba? Kasi bride yung tinutukoy bride eh. Hindi naman husband, bride. 'Di ba? Oh. So, if yung bride din magiging kaisa natin is wala doon sa three standards na yun, do you think magiging maayos yung marriage? I think hindi. Problema. Kaka-problema. 'Di ba? Magkaka-problema. Kaya, pwede natin sabihin na hindi lang siya spiritually for marriage natin kay Christ, but also preparation din for, for our physical marriage kung nais ba nating magpakasal. 'Di ba? Kasi hindi yun nga lalo na mga kabataan kayo. Hindi natin kasi maintindihan yung sa totoo lang hindi natin maintindihan yung kasalan na hinihintay natin spiritually. Kung hindi natin naintindihan ano ba yung kasalan physically. Alan. 'Di ba? Kaya napaka-importante nung marriage. 'Di ba? Oh, ngayon sinabi na sa atin yung tawag dito. Ano ba dapat yung requirements ng bride, 'di ba? Ano naman ba yung purpose ng bride? Kasi napag-usapan natin requirements ng pagiging bride. Oh, pero ano ba purpose ng bride? O yan, sa ating mga boys, ano ba purpose ng bride? Palagay nyo. Magbukas. Ha? Addict lang. 'Di ba? Alam ba natin ang purpose ng bride? 'Di ba? Oh. Bago tayo mag-asawa, alam ba natin purpose ng bride? 'Di ba? Oh. Diba? Oh, kung di nyo pa alam, huwag tayo mag-asawa. Diba? Helper? Oh. Diba? Pero yung helper ba na yun? Katulong? Hindi, parang katulong mo sa ano. Katulong na ano? Diba? Katulong mo. Katulong maghugas. Katulong maghugas, yun lang. Diba? Katulong mo yun katulong mo sa ano? Sa pananampalataya. Katulong mo sa pananampalataya? Specific, paano tutulungan sa pananampalataya? Bubunga nga. Ganon. I think hindi kasi since one body kayo, di ba? Parang it will be easy na for, parang kung sa paglilingkod ba? Paano ba? Okay. Hindi ba kasal Yun na nga Paano ba yan? Oh. Yan. Diba? Yun yung kailangan natin maintindihan. Ano ba yung ibig sabihin ng pride? Wala. Diba? I think nasa dami-dami ng aking dinalo na kasalan. Ikaw, lagi kang umati ng kasalan. At si Pastor Juan ang nag-officiate. Baka naman! Kabisado ko na yun sa kay Adam and Eve. Diba? Baka naman. Ano ng bride? Ano bang purpose ng bride? Based sa mga diba? Kasi dun sa mga, mostly sa, pag nagkakasal yung tatay ko, parang yun alam mo yun, ini-explain niya muna kung
how love works, kung saan iba na siya sa ano mo yun, magkasintahan. Kasi yun na mention na you're one body. So hindi hindi mo lang nire-represent yung sarili mo, but you're representing mismo yung girl. Kasi you're one body, 'di ba? That's why the girl must submit to the husband, and the wife must submit to the husband, and the husband must love the, kasi sila, one body na sila. And in-explain doon further ng ating pastor na because itong marriage na to, it is shadow of Christ and the church. And sinabi niya doon na na tag dito, ito yung purpose ng marriage is to represent kung ano yung church and ano yung si Jesus Christ. That's why parang alam mo yun, dapat imbis na sabihin natin yung wife yung nasusunod, dapat andun yung authority, okay, andun yung submissive ng wife sa tawag dito, sa husband niya. Not because na parang gagawin siyang alipin, pero I think ang nire-represent nyo is si Jesus Christ and the church. Kung saan hindi yung inuutos-utosan si Jesus Christ. Yung church yung under. Ayun yung ano ko. Understand. Ikaw dyan, Nagkakasal na yan si Jack. kakasal ka na, di ba? Ano ba meaning nun? Ano ba yung ramdam, pakiramdam? Wala lang. Wala ka idea eh. Ba't magdag gastusin? Adik. Well, I have no idea actually. Siguro pag nakita ko, sa nakita ko ang pagbabay. Mo, ano nakikita ko? Hindi naman, pero siguro, yun sa akin, taong pinili mo na sa tingin mo, nakasama hanggang dulo sa lahat ng mga bagay na idadami nyo and stuff. And then, siguro siya yung pinagpapatawa ng out of anyone. And I'm siguro nakita yung pagpabag. Okay. Share ko naman yung sa akin. Kasi kung titignan natin sa Genesis, di ba? Genesis chapter 2 verse 18. Ito na yung time na kung saan sinabi ng Panginoon na sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Siya ilalalang ko ng isang katulong niya. Ito yung nakasulat sa Tagalog. Pero kung babasahin na sa English is, ito yung sabi, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Diba? Sabi doon, helpmeet. Pero kung unawain natin yung original word niya, sabi dito, Ezer. Yun ang meaning ng helpmeet. Meaning help or succor. Sabi doon, succor. Ano ba sabihin ng succor? Sabi doon, ang sabi doon, succor means assistance and support in times of hardship and distress. So, yeah, hindi siya tumutukoy sa isang yaya, maid, katulong, kundi isang tao na susuportahan ka at tutulungan ka sa mga panahon ng kahirapan mo at ng mga problema. Which is, yun nga, typically parang tumutukoy din to sa asawa. Sabi nga doon it is someone who provides help or relief, especially to those in need, distress, or in difficulty.
pwede rin siyang ang kahulugan ang katunog din niya ay helper, rescuer, saver, tsaka recoverer. So yun yung purpose ng bride. Yun yung purpose ng bride. Hindi lang siya tagahugas, laba, diba? Hindi lang. Yun yung, kumbaga, kung titignan natin sa view, diba? Talagang, ang focus ng bride is to really help. Kumbaga, talagang suportahan niya at kakalingain niya yung husband niya. So ganun kalalim yung meaning ng pagiging bride. Hindi ka lamang ikakasal para sabihin mo magsama kayo habang buhay. You have a part. Kaya nga ngayon maintindihan natin magiging malinaw sa atin na mabuti ngayon bakit ganun yung turo ni Pablo sa Ephesians, 'di ba? Laging ginagamit na book yan, Ephesians chapter 5 hanggang sa mga huling talata, yung talata patungkol sa mag-asawa, 'di ba? Bakit sinabi na yun nga mga babae magpasakop kayo sa inyong mga asawa? 'Di ba? Hindi ibig sabihin nun magpapa-under sila, magpapaalipin sila, no. They need to partake, kumbaga makibahagi. Ito yung magiging parte nila sa buhay mag-asawa. They need to help the husband. Kasi yung lalaki yung magpo-provide lahat. Kasi sabi ng talata, 'di ba? Husband, you need to love your wife just like Christ loves the church. 'Di ba? It means ibibigay lahat ng lalaki. Hindi lang literal na sinasabing mahalin mo, kundi he needs to provide everything. 'Di ba? Pero yun nga, dumatating din sa pagkakataon na syempre nangihina din yung lalaki. 'Di ba? Maaring naguguluhan din yung lalaki, nagkakaproblema yung husband, and that is the time na ang ganda nga nung ginamit na word 'di ba? Ano meaning nung helping meet, 'di ba? Ang dami niyang meaning, hindi lang tinatawag din siyang helper, rescuer, saver, recoverer. Ibig sabihin ikaw lang yung makakaano sa husband mo if he feels stress. Ikaw lang talaga. Kaya nga kaya masabi ko napakapalad ko na ako may pinagkaloob ng Panginoon si Sister Jessica, si ate niya, 'di ba? Ewan ko, bilang lalaki na I can feel it na if I am stressed, may problema man ako, masakit ulo ko or may iniisip ako, sometimes talaga yakap lang ng asawa mo. Ayaw mo sabing magic, pero there's something really kasi. Na tayo. Wala, haba ng buhok ko Which is pero kung sa part mo, parang ano yung na-feel mo na sa bilang husband? Diba you said na parang you will provide for everything and you will love. Kung yung, alam mo yun, narinig mo yun from the word of God, ano yung parang, did you change something? Of course, kasi yung love na yun, lahat kasi yun lahat yun kaya nga may kasabihan tayo na 'di ba? May kasabihan sa sanlibutan, sabi, do you want to be treated like a king? You need to treat him like a queen. In short, talagang ano yung gusto niya, ano yung nais niya,
I don't know, pero si Ate Jake nyo, hindi naman siya physical eh. Hindi naman siya mahilig sa physical things, sa material things. Wala pa kasi kayong mga asawa kaya hindi nyo naintindihan, pero sometimes gusto lang ng Ate Jessica nyo kamutin yung likod niya kasi hindi niya abot. Sino ba makakagawa nun? Ako lang. Yeah, diba, kakamutin ko lang yung likod niya. Sino ba pwedeng kumamot? Diba? Ako lang naman. May gusto siyang pagkain sa labas, I can do it. Pwede ko lumabas, pwede kong bilhin. May mga simple task na alam ko pwede niyang gawin, pero to show my love, ako na nanguna. Sinasabi ko na lang, ako nang bahala dyan, gagawin ko na yan. Gagawin mo na lang, humiga ka, magpahinga ka. Yun lang. Sheesh. Diba? That's why, masabi mo na, if you really wanted to, kumbaga, alagaan ka ng wife mo, you also need to really show na mahal mo siya. Kasi yun ang sabi ng Panginoon di ba? When you are married na, kasi you're becoming one. Hindi mo na katawan yung sabi nga doon yung katawan mo, hindi mo na katawan, sa kanya na. And then yung katawan niya, hindi na niya katawan mo na. It means you are just taking care of yourself. Diba? Which is problem ngayon. Ganyan ba ang mindset ng mga mag-asawa ngayon? They treat their counterpart as their own body. Diba? Which is yung nag-i-struggle. Kaya nga sinabi sa atin kanina, 'di ba, lalo na sa inyong mga kabataan. It's not just about the spiritual bride, becoming bride of Christ, but also preparing yourself, 'di ba? If you're a youth male, you need to prepare to really tawag dito, ask God to give you a suitable wife. 'Di ba? At kung doon naman sa mga kabataan babae, you need to ask God to prepare you to become a suitable wife. 'Di ba? Kasi nga hindi lahat ng marriage nagwo-work. Lalo na kung yung tatlong yon bagay na sinabi ng Panginoon, wala. 'Di ba? At ano pa ba yung benefit nun, 'di ba? Sinabi rin kanina sa atin, kumbaga pahapyo lang. It's a blessing kasi. 'Di ba? It's a blessing na kung mag-aasawa ka, it's a blessing from God. Why? Kasi yun yung hinihintay natin as Christians, to become one with Christ. 'Di ba? Kaya nga kanina sabi, yung mga di pa kasal dyan. 'Di ba? Yun yung kailangan nating maintindihan. Naintindihan na ba? Kaya yung mga ano nyo ba, yung mga nililigawan nyo, suitable. Tara dyan. Tapos na tayo. Signal na ako. Wala na dyan, wala na? Wala na talaga, wala. Ano nangyari? Next topic na yan. Next topic. Next session. Okay. So, tinukoy na sa atin kung ano yung 'di ba, yung requirements ng pagiging bride, 'di ba? Ano ba dapat ang characteristic naman ng maging bride? Ano ba ang characteristic dapat ng isang bride? Kung tayo ito tinutukoy na kasi dito, characteristics ng isang bride. So meaning hindi lang ito patungkol sa bride na babae, kundi sa mga mananampalataya. 'Di ba? So ano bang dapat na characteristic ng isang bride? Sige nga, magbigay nga kayo.
Sige lang. Sige kayo. Diligent to obey ang pinauna ang binigay ating pastor bilang isang sample. Dapat maging ka-active ng isang bride. Kung babasahin natin sa chapter 12, verse 11, ano ba natin? Saan? Romance? Mas chapter 12, Okay. verse 11, ang sulat, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. So ito na. Ito ko dito is diligent obey, but huwag tayo maging tamad. Diba? Ayun yung pinauna. Huwag tayo maging tamad sa paglingkod. Usually, tabang sa akin. Medyo masakit kasi sa unang practice, ay, naku po, delikado to Kasi nag-teach lang sa setup diba? Huwag mga tamad sa pag-sleep. Pero sa akin nakita sa dito na minsan yung tamad ako. Kung dito pa lang, pangalawa na natawa ko sa criteria. Maging tunay na yung Diyos. Ayun lang siguro. Yes, dapat yung isang practice ng isang true Bibles. That lagi siyang sumusunod and hindi siya napumpira sa mga oras or sa time na ginaganahan siya. But dapat may pagsusumikap siya na mag-obey like araw-araw, lagi-lagi. Diba? Ganun yung sa pag-asa, diba? Binanggit na ako sa Biblia, dapat ang isang bride ay kung ano man maging decision ng kanyang asawa, ng lalaki, na-decision sa ganyan. Ang ganun lang din siguro nakasulat dito is that we have to be obedience in terms of being diligent. That's all. Mhm. I think isa yun sa pinakamahirap na gawin, di ba? Hindi lang sa mga babae, kundi bilang isang, di ba, kung nais mo maging karapat-dapat na bride para kay Christ, you need to obey. 100%, di ba? Hindi pwedeng, hindi pwede, ayoko yan, hindi ganito, hindi ganyan. Dapat ganito, dapat ganyan, hindi pwede. Di ba? I think, that's the part na lahat tayo nag-struggle. Kasi, let's be honest, sometimes we are not, hindi tayo susunod. pag nangusap si Lord sa atin, ako po, hirap. Pag sinabi ni Lord na iwanan mo yan, Lord? Ano Lord? Ano Lord? Naalala ko na naman yung pinost ko na 'di ba, yung isang parang dramatization ng isang believer na nananalangin siya kay Lord na bigyan siya ng mapapangasawa. Lord. 'Di ba? Sabi niya, Lord, kung anong kalooban mo, pero 'di ba? Meron siyang ang tawag doon, resistance na sumunod. Which is parang yan yung struggle natin na ang hirap kasi sino ba naman ang gustong maging 'di ba? Ang tingin kasi kaagad natin kapag ginutusan tayo ng Panginoon, under tayo sa kanya. Wala na tayong pagpapasya, wala na tayong desisyon, 'di ba? Which is yun yung hirap na hirap tayong bitawan. Kaya nagiging struggle sa atin. 'Di ba? Oh, ano pa ba? Bukod sa dapat handang sumunod sa utos ng Panginoon, ano pa ba mga characteristics na dapat meron tayo sa bride? Tayo doon, valued her purity. Okay. Sabi sa Genesis chapter 24, verse 16. Sabi doon, at ang babae ay may magandang anyo, dalaga na hindi pa nasisipingan ng lalaki at lumusong sa bukal at pinuno ang kanyang banga at umahon. So kung tutuloy natin sa
2 Corinthians chapter 11 verse 2. Ay doon, sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibug kung ukol sa Diyos, sapagkat kayo ay aking pag-asawa sa isa upang kayo maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. So parang alam mo yun, I think yung purity na sinasabi dito, kung sa ano ba, kung sa world, it's like yung purity na to is like, ano man, like virgin. But I think yung kung sa atin mismo, bilang mananampalataya to Christ, I think yung purity na to, alam mo yan, like staying out from the world. Kasi I think ayun yung nag-affect sa purity natin. Kung if like we're one with the world or mismong we're just focused on Jesus Christ, which is basically ayun yung parang yung understanding ko dun sa valued her purity. Okay. Ikaw, Brother John, may dadagdag ka pa doon? Wala na. Okay. Yes, of course, we need to hindi lang tinutukoy nito yung pagiging pure ng physical body natin, but I think yun nga yung pagiging pure ng ating mga heart, na if we are going to be bride of Jesus Christ, 'di ba? Wala na talagang ano sa world, wala nang kumbaga contact, wala nang physical contact, wala nang hawak-hawak sa sanlibutan. Kay Kristo ka lang, which is true, kasi yun yung magpapadumi sa atin, yun yung nagbibigay ng impurity sa atin, ito sa sanlibutan, kasi wala namang ano dito sa sanlibutan, kumbaga ang tawag sa word niyan, walang kagandahan, walang kalinisan dito sa sanlibutan. Everything we see magiging karumihan na sa atin. Yes. Okay, ano pa ba yung mga karakteristik dapat ng isang bride? Pangatlo, respectful and compassionate. Yun. Nasa Bible sa Genesis chapter 24, verse 17. At tumakbong sinalubong siya ng alulang katiwala niya, sasabi, makikinom ako ng kaunting tubig sa iyong banga. Basahin natin ang 18. At sinabi niya, uminom ka, Panginoon ko. At nagmadaling ibinaba ang banga sa kanyang kamay at pinainom siya. So, nakasulat niya dito is to be respected and compassionate. Ito nang ginawa dito ni Rebecca. Lumapit yung alagad para hindi na tubig. Ito yung sa pagiging compassionate niya, but also being respectful. Diba? As for compassionate, nakita natin na iniintindi na yung kalagayan ng servant na, of course, after few days of travel, siguro kasi kanina malayo yung lugar. Nakipagod yung mga servant. And then may push siya ng compassionate na continue at mag-tayo naman tubig. And even, pati yung mga Camerooners, but if you look through this, figure for me, what I understood from this is spiritually is that sometimes we also have to see and try to understand what God wants from us, diba? Ano yung hinihingi ng Diyos sa atin. Then, kung paano natin ito tanggapin and how will we respond to this, diba? Kasi may ganitong mga bagay is simple bagay lang, diba? Ito hindi lang din, humingi siya tubig. There could be things that God also possibly na gusto sa atin, and that we have to understand kung bakit nga ba humingi sa atin and also as well as being respectful. So, ayun lang siguro for me. Okay. Sa naintindihan ko. Okay. So, kailangan magkaroon tayo ng respectful and compassionate, diba? Ano ba yung compassionate? Ano ba yun? May compassionate. Ano ba yung compassionate? Compassion? Ano ba yung compassionate? Diba? Feeling
or showing sympathy and concern for others. So, pakitagalog. Parang ano? Pagkakaroon ng pake. Tama, oo. Concern ba? Parang, caring. Tama ba? Ay, siguro sa akin, inintindi mo yung lugar nila. Pang nilagay yung sarili mo sa akin din. Ayun lang siguro. Yeah, I think tama 'yon, yung intindi mo yung kalagayan nila. Kasi compassionate means mahabagin eh. Ano ba yung pagkakaiba ng mahabagin sa ano tawag doon? Sa naawa. Do you think same word sila? I think may gagawin kapag mahabagin. Tama ba? Ay, pag mahabagin. Actually, doon na. Di ba? Kasi pag sinabi mong maawain, you are having pity on them. Naawa ka sa kanila. Pero hindi mo, kumbaga, naawa ka sa kanila, sa kalagayan nila, pero hindi mo, kumbaga, alam mo yun, hindi mo nilalagay yung sarili mo sa kanila. Ano. Hindi kagaya ng mahabagin na tulad ng sinabi ng brother Jan, you are putting yourself, kumbaga, kasi parang ganito yun eh, ito ka, tapos ito yung tao, naawa ka lang kasi nandito siya sa baba. Pero pag mahabagin ka, you are putting yourself in the same level of them. Nagpapakababa ka talaga. You feel what they feel, you understand what they what are their struggles, 'di ba? You have sympathy with them. Hindi mo lang hinahayaan na kumbaga hindi mo lang tinitignan yung kalagayan nila as ganun sila, but iniintindi mo ano yung needs nila, ano ba yung mga pangangailangan nila, just like Rebecca did, 'di ba? Kaya nga makikita natin doon, hindi lang yung servant yung pinainom niya eh, kundi lahat ng related do sa servant, which is yung mga camels din niya, 'di ba? Ibig sabihin, hindi lang siya naawa dun sa servant. Rebecca also sees na kahit yung mga hayop nangangailangan din. 10 camels yun eh. Oo, diba? 10 yun. Dami. Gawin mo, inisa-isa niya lahat. Ako nun. Oo. Kung ako yun, sabihin ko na lang, ilapit nyo na lang po yung camel nyo doon sa balon. Kung pwede. Pwede ba? Parang diba? Sa akin, ano mo yun, parang kung ako yun, kapal naman na ito, ano yung kapal yung camellia, ikaw gawa. Oh, diba? It's like parang hindi na talagang, alam mo yun, ikaw, you also, kumbaga, ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung mag-aasikaso. Oo, tama. Diba? Hindi pinaramdam ni Rebecca na uy, dayuhan kayo, kumilos kayo, no? Ay, hindi. Ang pinaramdam niya, pagod sila. So, imbis na sila pakilusin, ako nakikilos. 'Di ba? Para kumbaga, talagang makapagpahinga, iinom na lang sila. 'Di ba? Yung meaning ng compassion. 'Di ba? Kaya nga, grabe yung mga requirements. Which is, pwede nating sabihin na, ito yung nakakatawa. I think yung mga requirements na to na sinasabi sa atin or yung mga characteristics nito ng bride sa atin, may significant to, may meaning to. Sige, ano pa ba yung mga ano pa ba ang mga characteristics? We have courteous and considerate. Courteous and considerate. Ano ba yan? ano to mga to? Courteous. Kasi sabi doon sa Genesis chapter 24 verse 19, pagkatapos ng kanyang mapainom, ay sinabi, i-give ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang sa makainom
na lahat. So, alam mo yun, parang katulad ng yung sa tree, hindi, parang connected siya na siya sa tree. Kung saan parang, ayun, katulad ng sinabi natin, parang imbis na, alam mo yun, na hayaan na lang yung servant yung kumuha ng siya yung magpaano, since yun, dayuhan nga siya yung gumalaw. Alam mo yun, siya na yung nag-first move kung saan napakita yung pagiging courteous ni Rebecca towards the servant and the camels. So, ano nga yung courteous? Yun. Idagdag mo na rin. Ano rin considerate? Ano? For English to eh. Oh. Oh. Di ba pag sinabi courteous, magalang. Oh, magalang. Pag sinabing considerate, parang, oh. Ano ba taga considerate? Pag sinabi mo kasi considerate, parang ano eh. Caring? Parang ganon, to the point na ayaw mong nakikitang naghihirap yung tao. Okay, So, hindi lang magalang si Rebecca, hindi lang maawain si Rebecca. Tama, hindi lang siya rumerespeto, hindi lang siya maawain, magalang pa siya. At ayaw niyang nakikitang nahihirapan yung tao or kung sino man. It's like parang mas mabuting siya na lang yung makaranas ng struggle kaysa yung mga tao. Okay. Bride. Di ba? Yun yung mga characteristics, di ba? Oh, ano pa ba? Meron pa ba? Alam pa. Energetic. Ayun. Ganun siya sa Sa si Rebecca. Tumatumbling. Sige. So, punta tayo Genesis chapter 24, verse 20. Nasulat doon. At ibinuhos na dali-dali ang kanyang bangon sa inuman at tumakbong muli sa balon upang umigip at inigib ang kamay. Diba? Sa verse na ito nakita natin kung gaano ka-energetic si Rebecca, diba? Despite na naisip yun 10 kamelya, and then hindi lang yung mga kamelya kasi hindi na itong regular na mga animals na makikita natin, diba? Malalaki rin sila, medyo may malaki rin diba? Mga camels. And then ito sila is magtakaw sila sa tubig kasi talagang sa desierto sila eh. Kaya nila mag-store ng mga tubig. And then, isipin nyo yun, tumatakbo-takbo siya, pabalik-balik para lang lahat ng na yan, ma-sustain lang or ma-feel lang yung maklaman nila. Gano'n siya, may speed boost eh. Pabalik-balik siya, tapos may dala siyang bakit na puno lang ng tubig, diba? I think, kung maging ganun tayo spiritually, kahit despite sa situation, or despite kung gaano kahirap, hindi natin inisip kung gaano kahirap ito, diba? Isipin natin yung ma-achieve natin sa dulo. And then, sa tingin mo, mabuti may significant ba ito sa ginawa natin, diba? So, kay Rebecca, makita yung significant is na-fulfill na yung hinihingi nila. Babalik natin dahil naging considerate siya, encouraged siya, di ba? Dahil sa kanyang puso ng ganun, na kaya niyang bigyan, basta lang ma-satisfy yung mga pamilya, pati yung si servant. That ganun tayo, di ba? That maging energetic tayo to satisfy God or to please God. Amen? So, ayun lang naman. Sige sa akin. Ikaw, God, may dadagdag ka na? Gumagin siya na? Gagano sa lamig. Kasi sabi sa ate, binigay na verse kanina, which is Galatians chapter 3, verse 8. Kalasya. 33. Sabi doon,
At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham at sinabi, sa inyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Then dun sa Titus chapter 3 verse 14. Sabi doon, at pag-aralin din naman ng ating mga tao na manatili sa mabuting gawa sa kagamit ng kailangan upang huwag mawala ng bunga. I think sa ano mo yun, hindi siya parang mismong energetic. Gawagara si Rebecca. Pero I think parang kung ano yung what caused Rebecca to be that energetic. Like, I think it needs to be the same sa atin. Saan, alam mo yun, hindi natin i-force yung ilabas yung pagka-energetic natin. But I think, lalabas yun if, katulad ng sinabi ni Brother Jan na parang maintindihan mo yung pangako ng Panginoon sa'yo, yung bibigay sa'yo ng Panginoon. I think you will give the best. Alam mo yun, parang kung if the Lord said na he has a promise to you na when you believe in me, 'di ba? When you obey my commandments, you will be saved, 'di ba? You will be the bride, 'di ba? 'Di ba sino pa hindi gaganaan sa ganung klaseng bagay? I think you will give the best na kahit mukhang baliw sabihin natin, parang sabihin ng mga tao mali yung ginagawa mo. Pero I think parang what matters is na hindi mo i-force yung pagka-energetic mo, but I think it will come naturally if you will understand the word of God. Alam, narinig niyo na ba yung catchphrase sa commercial na more energy, mas happy? Narinig ko lang energy cup. Kasi 'di ba? I think yung energetic dito, hindi nga siya literal na movement na masaya, but I think pinapakita dito na si Rebecca masayahin. And based from the word itself na energetic, Rebecca kumbaga shows vitality, life, may buhay. Kaya nga yung sinasabi na yes, of course, pwede natin sabihin nagmamadali siya kasi ang dami niya pinapainom sa kamelyo pabalik-balik. But I think hindi siya yung, alam mo yon, hindi siya, makikita mo yung kilos niya na hindi tamad, hindi napipilitan. Parang voluntarity talaga. Oh, I think masabi ko nga, I visualize masaya pa siyang pinapainom yung mga kamelyo. 'Di ba? Okay. Which shows na kung ikaw ay magiging gusto mo maging bride ni Christ, you also need to always show life. 'Di ba? Kung maglilingkod ka sa Panginoon, pakita mo na buhay yung paglilingkod mo. 'Di ba? Hindi lang masaya, buhay. 'Di ba? Tama. Minsan kasi, may mga naglilingkod na kala mo binagsakan na ng bulalakaw sa sobrang bigat ng problema. Pumalakpak tayo. Tapos ganyan palakpak. Hallelujah. Amen. Diba? I think pinapakita nito yung one of the best characteristic dapat ng isang bride, which is really you are full of life. Diba? You are full of life coming from God. Like, you found the treasure. Kaya nga, I think, hindi lahat pasok dito. minsan kasi may mga naglilingkod na alam mo, diba? Tulad na yung ginagawa niyang yun, yung magpapainom ka ng camels, paglilingkod yun. And it's not, alam mo yun, it's not easy, but rather, siya anong tawag doon? Pwede mo sabing nakakapagod yun .
ikaw ba naman magpabalik-balik, 10 yung papainumin mo, di ba? But I think, kahit na pagod siya, hindi mo makikita pagod siya. Di ba? Siguro, pinapakita, an example lang nito, lahat ng paglilingkod na ginagawa natin, dapat may life. 'Di ba? Hindi lamang gusto mo lang maglingkod. Hindi yung iba kasi parang minsan nakikita natin naglilingkod sila para makaraos lang. Alam niyo, yung parang para matapos lang 'to, sige na. 'Di ba? But instead, dapat may may life, 'di ba? Merong buhay. May pinapakita ang buhay. Kagaya nung nakatayo diyan sa tabi mo. God, kailangan niya may buhay. Diba? Dapat may life. Hello. Hindi kailangan na hindi requirement yung malungkot, 'di ba? Ay ewan ko, ako I think dito medyo alanganin ako sa pula ko dito. Sa pula ko dito eh. Kasi pag 'di ba? How do you greet your brothers and sisters in Christ? Are you happy? Like tulad kanina, binati mo ba sila? Uy, good morning. 'Di ba? Yung sa atin iba dito. Ganun lang. Taas kilay lang, 'di ba? Pupunta ka sa bahay ng Panginoon. Are you happy? Are you full of life? 'Di ba? Sabi ko, ay shucks, guilty ako dito kanina. Pag-akit ko pala na hagdan, parang feeling ko yumayanig yung lupa. Kasi parang feeling ko, ang bigat ng katawan ko, ang bigat ng ano ko, 'di ba? Pero dito pinapaunawa sa atin, no, you need to have life. If you want to be a bride of Christ, you need to have life. You need to show life, 'di ba? Kagaya nung pinag-aralan natin last podcast natin, 'di ba? You need to bring life, 'di ba? Kung paano ka makapag-release ng life kung ikaw mukhang di ka buhay? Mukhang dead. mas zombie ka pa sa zombie. Zombie diba? ka. Diba? So yun, I think isa yun sa magandang karakteristik ng bride. Yeah, you need to be energetic. Meron pa ba? Miss mo yung ano ba? Yung hospital. No, hospitable. So, ano bang gusto mo that may hospital ka? Kare, hindi tayo required. Bagsak agad tayo. Ano ba meaning nun? It's like being friendly towards strangers. Ano ba? So paano? Pag may nakita na lang ako tao, ipasok, ganun. Hindi, kasi sa Genesis chapter 24 verse 23. Oh my gosh. Sinabi doon, kaninong anak ka? Sabihin mo sa akin, ipinamamanhik ko sa iyo, may lugar ba sa bahay ng iyong ama na aming matutuluyan? At sinabi sa kanya, anak ako ni Betuel, na anak ni Milka, na ipinanganak niya kay Nahor. Sinabi rin niya sa kanya, meron din kaming saganang dayami at pagkain sa hayop at dakong matutuluyan. So, diba, parang si Rebecca, he has that hospitality dun sa guest, sa servant. Which is, hindi naman niya, alam mo yun, parang wala pa siya nagkakaroon ng contact sa servant din. Kasi, complete strangers lang talaga. But, alam mo yun, nagkaroon ng loob si Rebecca sa dun sa servant din, which is winelcome niya. Alam mo yun, parang imbes na sabihin natin parang itaboy o kaya parang ma-weird out siya, makripal siya. Ang ginawa niya, he offered alam mo yun, hindi lang siya nag-offered ng food for the servant, but alam mo yun, minensyon niya doon yung food for the camels. Kasi sinabi niya doon, meron din kaming pagkain para sa mga hayop. Alam mo yun, ayaw niya mag-alala yung servant na you can come and stay with us and we will provide. And I think as sa mananampalataya, parang alam mo yun, ngayon, parang kailangan natin makita kung kahit sa mga brothers and sisters natin kung ganun tayo. Alam mo yun, kahit baguhan, it's like
ano ba yan? Are you welcoming them? Like, parang they're part of the church or parang, ano ba yun? Parang kinakamayan mo lang sila. Kasi minsan, ano ba yun, pagkatapos ng worship service, kung alam mo yun, kamay lang ba yun or parang pinaparamdam mo sa kanila na they're part of the family. Yung katulad ngayon kanina, 'di ba, na dapat you must show life. And I think it's maganda na yun, 'di ba, sa church kasi hindi naman tayo related sa isa't isa eh. Alam mo yun, hindi tayo mismong parang genetic natin na magkakapamilya tayo. But I think since we are one with God, I think bilang kapatid nila, dapat alam mo yun, wini-welcome natin sila wholeheartedly. Kung saan parang yun nga na we will understand, we will serve them and love them fully how God love us. Mhm. May dadagdag ka ba doon, brother Jan? Parang gano'n lang din sa naintindihan ko. Kapatid God is kita beauty of Rebecca. Nakita natin kung gaano ka-open arms siya, diba? Kaya Abraham, na in-invite ka kami sila na mapunta sa bahay and then sinabi na may food sila and then may place na pag-stay. Pero dahil nga sabi ko Abraham na bilang isang nanampalataya o din isang brother in Christ, at ma-compare natin ito kung paano natin yung mga brothers and sisters in English. But para sa akin, I think we could also include dito yung pagiging hospitable natin especially kay Chris, diba? At we're fully opening our arms na papasok yun sa buhay natin. And then, ayun lang naman din siguro for me. That's all. Okay. Tama kayo lahat doon sa mga sinabi nyo about sa pagiging hospitable. So, meron pa ba? May dadagdag pa ba na characteristics ng isang bride? Six. Pwede na mag-asawa? Tara. Pwede magsawa. Hanapin natin si Rebecca. Okay. Siguro gusto ko lang i-add dito. I think yung pagiging bride natin, it's really like parang it's not easy. It's not easy talaga, 'di ba? Hindi pwedeng sinasabi mo na ay ako bride ako ni Jesus Christ, karapat-dapat ka na. Lalo na kung titignan nating mabuti itong mga itong mga characteristics na ito na binigay ng Panginoon, 'di ba? Ni Lord, ni God sa atin para maging karapat-dapat tayong bride, 'di ba? And I think yun nga we really need to check kung nasa atin na ba. Unless nasa atin na itong lahat, pwede na nating masabi 100% we are soon to be, 'di ba? Bride of Christ. Pero hanggat wala pa, hanggat may kulang pa, I think we really need to pray and ask God na tulungan tayo, 'di ba? Kasi grabe yung mga characteristics ng isang bride na nakita natin kay Rebecca, 'di ba? Biruin mo. Ito gusto ko lang parang i-share, 'di ba? Hindi ba kayo hindi ba kayo nagtaka bakit biglang inaccept ni Rebecca na maging bride ni Isaac? Okay. Hindi niya nakita sa Isaac. Di ba hindi pa niya nami-meet si Isaac? Di ba? Hindi ba kayo halimbawa kung kayo si Rebecca, kayo yung tatanong ko, halimbawa kayo si Rebecca, tapos ikakasal kayo sa hindi nyo kilala. Hindi. Sabihin ko, maganda ba yan? May pera? Ikaw dyan. Parang I think
Ah, Hirap kasi yun eh. paano ikaw dyan? Kung ikaw si Rebecca. Oh, kung ako si Rebecca, Sama yun si siguro, Jan. tingin ko muna, gusto ko siyempre first makita muna, siyempre bago ko makita yung sila, mga pangasawa niya. Muna. Ayun nga lang sa akin eh. Pero, ayun, medyo nakapagtanga eh. Bakit ganun? Yung pinagtiwala niya. So, kasama ka. Hindi. Sabi mo kikilalanin mo. Hindi. Kailangan sa ako kung paano siya nakapag-trust ka, ganun kagad bigla. Diba? Habang hindi pa nang Sa actually akin siya. parang ano yun. Scam ata ito eh. Kahit ako sa akin mahirap yun, 'di ba? Kung halimbawa may ipapakasal ka sa hindi mo nakikita, hindi mo pa nakikita tapos pupuntahan mo. 'Di ba? Parang siguro hindi talaga ako. Pero ito kasi nakakatawa eh. Alam niyo ba na since nung dumating yung alipin at nakitira kay Rebecca, alam niyo ba at that point mag-asawa na si Rebecca at si Zach? Hindi. Oh, 'di ba? Mag-asawa na sila noon. Kaya tinanong ko kayo eh, kung tinanong ko kayo na kung kayo si Rebecca, kung tatanggapin nyo, tapos sabi nyo hindi. Alam nyo ba may ano na kayo nun? Kumbaga may problema na nun. Kasi, sa totoo lang, mag-asawa na sila nun. Alam nyo bakit? Kasi sa custom ng Jewish wedding, may dalawang part kasi ng ano, tinuro na sa atin to sa church natin. May tinatawag na betrothal, tsaka yung betrothal ceremony, tsaka wedding ceremony. Yung betrothal, ito yung kumbaga yung lalaki or yung babae na mag-aasawa, magbibigay ng gift yung lalaki sa babae, which is in the form nung ginawa ng servant. Sampo yung kamelyo niya, lahat doon puro gift yun eh. Puro gift yun. At binigay niya kay Rebecca, mga ginto, alahas, tas sa family ni Rebecca, sign yun ng betrothal. Ibig sabihin nun ha, kung hindi ako nagkakamali, may kontrata na yun, papel. Mag-asawa na kayo. Kapag tinanggap nila yun, asawa na yun. Mag-asawa na kayo. Pero, kumbaga, ano pa lang yun, kumbaga, alam mo yun, mag-asawa kayo pero hindi pa fully. Kumbaga 50% pa lang. Kasi may yung second part nga, yung wedding. Doon kayo magpapakasal, which gagawa kayo ulit ng contract, na yun na yung magiging tunay na mag-asawa na kayo. Pero, from that point, mula doon sa betrothal hanggang doon sa wedding, applied na doon yung laws ng bawal kang mangalunya, bawal kang mambabae or humantang iba. Apply na yun. So 50%. Oo, apply na yun, 50%. And, I think ito yung problema. Ito yung problema sa atin. Kasi nga, tinitignan natin yun as hindi natin kilala, di ba? Kaya, kung bakit ko tinanong, what if kayo si Rebecca? And, I think, dumating din sa part na ano, di ba, kung babasahin natin yun, tinanong si Rebecca eh, kung sasama siya o hindi, di ba? At sumagot siya, sabi niya sasama siya. I think, masabi ko rin na, if you are a bride of Christ, at kilala mo si Kristo, kasi same thing sa atin eh. Dito papasok yung spiritual meaning. Tayo rin, sa totoo lang, hindi natin na-meet si Jesus Christ. Pero magpapakasal tayo sa kanya.
Hmm. 'Di ba? Ang problema, Oh. palagay nyo, kasal na ba tayo kay Jesus Christ? Like parang official na tayo? Official na tayo. What? Hindi. Official pero, ano yun, hindi pa Yes. complete. Hindi. Yes, hindi siya complete pero para na tayong husband and wife. Mm. Kaya nga, tingnan nyo, habang naghihintay tayo kay Jesus Christ, hindi tayo pwedeng mambabae. Mm. Or hindi tayo pwedeng humanap ng iba. Hindi tayo maghanap ng ibang asawa. Naintindihan nyo ba? Yes. So, ang hinihintay natin, yung official wedding kasi. Which is, I think, problem ngayon ng most of believers. Ang tingin kasi nila, ang tawag dito, ang tingin nila, kasintahan silang babae. Sorry sa word. Hindi kasintahan babae. Makasanlibutang kasintahan. Mm-hmm. So, ang tingin tuloy nila, magiging bride lang sila. Yun nga, pag dumating si Jesus Christ. Jesus. Ganda kayo. Diba? I see. Hindi natin naiintindihan na kahit hindi pa dumating si Jesus Christ, we are now called the bride. And because we are the bride, dapat namumuhay ka bilang bride. Diba? Like a wife, diba? You are only exclusive to Jesus Christ. Sakit, Lord. Kaya nga maraming mananampalataya, yun nga, we are also guilty on that. Minsan, nangangalunya tayo. Diba? Spiritually. I'm so guilty. Diba? Para sa akin, parang, ano mo yun, I think, hindi nga kasintahan. I think, like, ano mo yun, kasi I saw it in the Bible, like, Jesus is your friend. Ano yun? Diba? Ang tingin lang natin, hanggat hindi pa tayo kinakasal, ang tingin lang natin, friend lang natin si Jesus, Lord lang natin si Jesus, diba? Master lang natin si Jesus, diba? But, if we are going to really understand it deeply, diba? Jesus Christ died for us, which is exactly what He did in Ephesians chapter 5. Pinakita ni Jesus Christ paano magmahal ang asawang lalaki. Diba? He gave His life to the church. Meaning, ano ba tawag sa atin ngayon? Church! Meaning, ang tingin na sa atin ni Jesus Christ, hindi lang basta bride, wife. Yes. Oh. Diba? And the problem is, we do not see Jesus Christ as husband. Diba? Ang inisip kasi natin, magiging husband lang natin siya pag kinasal na tayo. Which is, yun nga, hindi tayo nagiging loyal. Diba? Kaya, I think, naging message sa atin ni Lord, bakit naging ganito yung message ni Lord? Hindi lang para magkaroon tayo ng characteristics ng bride. Kundi, ipaunawa na, bride ka na. Magiging wife ka na. Or, yun nga, from bride to wife ka na. Ang problema lang, wala ka lang characteristics. Diba? Parang sinasabi ni Lord na, bride ka na, ang problema, may kulang nga eh. Aware na. Diba? Oo. Diba? Ang sakit nun na kaya nga, diba nga, I think we really need to prepare ourselves now. Diba? Hindi lang sa wedding na yun eh. Kaya nga sabi sa atin, diba? Habang may ginagawa si Jesus Christ, habang inaayos si Jesus Christ yung wedding ceremony sa kalangitan, kailangan natin magpaganda. And I think yun yung sinasabi doon na we also need to, alam mo yun? Ayun yung characteristics. Oo, yung mga characteristics na yun. And kailangan yung mindset natin, hindi lang bride na, like soon to be wife na ni Jesus Christ. Diba? Claim it. Diba? I think yun yung kailangan nating maintindihan na
hindi pwedeng doon lang tayo kumbaga yun nga hindi lang pwedeng doon tayo mag-iisip wife. Doon lang tayo magkaroon ng mindset ng wife. I think now we need to really show it na. Hmm. 'Di ba? Nagiging excuse na kasi yung ano yung ano ba yan? Parang, ay ano ko lang naman si Jesus. Hintayin ko lang pagdating ni Jesus. Oh, 'di ba? Nagiging excuse na. 'Di ba? Kaya nga yun nga kung inaangkin mo na ikaw ay bride na ni Jesus Christ, it means you are betrothal na. Meron na kayong contract. 'Di ba? Meron na. Hindi ka na pwedeng mambabae, hindi ka na pwedeng mangalunya, hindi ka na pwedeng, alam mo yun, yung umayaw sa kasal, ibig sabihin tumalikod, bawal na. Kasi tinanggap mo na si Jesus Christ. And I think accepting Jesus Christ immediately, it means you are already a bride na. 'Di ba? Kaya I think ito yung dapat na ipaunawa natin lalo na sa inyong sa mga kabataan. 'Di ba? Kasi mostly parang nagkakaroon ng misunderstanding na ano yun, wala pa sa ganun din ako eh. kaya tingnan nyo, 'di ba? Akala nila ang dali-daling mag-asawa. Yes. Ngayon yung mga hindi lang sa church, yung mga in general mga kabataan ngayon, akala nila ang daling mag-asawa. Hindi nila alam meron talagang kalakip yan na sacrifice, 'di ba? I think parang iniisip din kasi nila na alam mo yun, sa wedding na parang pagkasal na mismo doon naman mababago. I think ayun yung diba? parang kung kailang kasal ka na doon ka magbabago. But 'di ba? Ay parang nawawala na yung concept na dapat bago kayo makasal, bago officially, dapat ready na. Dapat your heart is prepared na for katulad maging helpmate. Tama. 'Di ba? Paano mo tutulungan? Kaya nga nakakatawa, 'di ba? Kahit na si Jesus Christ hindi natin kasama, kumbaga we partake. Kumbaga gumagawa tayo ng mga paglilingkod ni Jesus Christ. Kahit wala siya, 'di ba? We serve, yes. 'di ba? We serve God, we worship God, we do our service to God. And at the same time, Jesus Christ is also with us kahit na wala siya. 'Di ba? I think yun yung dapat na maintindihan nating mabuti. Na this is now the time that we should really wake up to become to be, hindi lang become pala hindi to become, to be bride. To be bride of Christ. Kaya I think yung title tama The Journey, 'di ba? The Journey for the Bride. Hindi the journey to become the bride. Tama na. It's our journey to be the bride na. Hindi pwedeng pagpa-pray ko na maging karapat dapat maging bride na ako. No, you are bride now. When you accepted Jesus Christ, you're bride now. You just need to get the characteristics. 'Di ba? Paano tayo tutulungan magkaroon ng characteristics? Through the word of God. 'Di ba? Nakakatawa, mismo ang tumutulong sa ating maging bahagi ng pamilya ng Diyos, ang Diyos mismo. 'Di ba? Which is true. 'Di ba? Which is true. Kagaya ni Abraham, sinasalamin niya ang Diyos Ama. 'Di ba? Nakakatawa at pinapunta at yung Diyos Ama binigay sa atin yung characteristics guideline na yon na dapat maging kagaya tayo ni Rebecca. Ito yung characteristics. Ito yung requirement as a bride, 'di ba? Meron na ba kayo? We need to check. Diba? We need to check. Kaya kung magpapakasal ka agad, you need to check. Diba? You need to check. Diba? Both, kung ikaw magpapakasal kay Jesus Christ at kay ikaw din dyan.
Yan, Oo, yan, si diba? Jan, laya na yan, laya. Laya na. Next topic Takwan. yan. Next topic. Laya na Diba? laya. Oh. Sige po. At yun, napaganda ng pag-uusap natin, ng sharing natin. Nawa po, nakatulong po kami sa mga makikinig po ng aming fellowship. Nawa, sama-sama po tayo na pagpala. Ito na po yung panahon na na tayo ay bride na. Kailangan na lang po natin is taglayin yung mga characteristics para maging karapat-dapat. Tama ba? Yes. Yan. Okay. Sige po, bilang pagtatapos, tayo po yung manalangin. Sige po, Brother Jan, ikaw maglilid, no? Sige po. Manalangin tayo. Tayo po manalangin. Ang mga gusto sa mundo ma. Kaya kung lagi na kaya ma. Kaya nakabali na mga opportunity ma. Pag-usapan ma. Yung mga steps ma. Kaya ma. Kaya nyo kami ma. Mapagpatuloy itong kaya ito ma. At ma sa mga nakikinig ma. Ma, gabayan niyo po sila ma. Lahat na nililig niya ma dito ma. Na hindi na ako sila ma. Hindi ma. May natutunan din sa mga lesson master ng mga sinasabi ko yun. Yung mamahatulang kami maging katutunan nila ka ma sa inyo hanapan mo. This is all of us. This is we pray. Amen. 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 Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. Mga kapatid, God bless po. Bye-bye. Bye.